Ang hiningi niya is 140 kasi magbabayad pa daw siya ng utang. 140,000? Opo. Yun po ba yung tulog lang? Walang extra? Yes po. Sir John, magandang hapon. Sige po. Kuha nga kayo ng tissue. Ano, guys? Bigyan ng tissue si sir. Okay lang ba sa inyo, sir? Pwede niyo po maikwento po. Diagnosed po ako ng chronic depression noong 2019. Bumalik po siya nung sometime in October 2022. Then, yung friend ko po, parang pumunta siya ng November sa akin, sabi niya, tara lalabas kita para ma-uplift ka, ganyan. So, nagpunta po kami sa gay bar po sa may Adonis. Okay. Sa may Timog po. Tapos, ayun po, around November po, nakilala ko po si Mr. Jeffrey Yao ko. Okay. So, dun po, nakasama ko po siya ng ilang gabi and then dun po siya nag-offer ng parang yung PR service po na once a week, sasamahan niya ako lumabas, matulog. Tapos parang ang babayaran ko sa kanya is 9K per day. Yun po. Daily po yung kontrata niyo na babayaran mo siya for the companionship. Yung first po na agreement, once a week lang po, sir. Bali, nagpa-cash advance po siya ng 108,000. Good for 12 days. So, once a week po yun. So, supposed to be good for 3 months. Paano po umabot sa 628,000? Ayun po. Tapos yung December naman po, nasasabi niya po sa akin na ayaw na po niya mag-work doon. Kasi Sa gay bar? Sa gay bar, ayaw na gusto niya mag-resign na? Opo, ayaw niya po na naguhubad, ganyan. Tapos yung anak nga daw po niya, 7 years old, nagtatanong na. So sabi ko sa kanya that time, ikaw mag-decide niyan kasi life mo yan, mahirap mamaya. Ako sisihin mo pagka ako nagsabi na mag-resign ka. So, sabi ko sa kanya, pwede kita bigyan ng option. Kung gusto mo, since ako naman, kailangan ko din ng kasama matulog. So, pwedeng imbis na pumapasok ka doon, mag-render ka na lang ng time sa akin. Tapos, kung magkano yung kaya ko, yun yung mabibigay ko. Tapos, nagbigay siya ng number. That time, December, ang hiningi niya is 140 kasi magbabayad pa daw siya ng utang. 140,000? Opo. For 1 month? 22 days, opo, Monday to Friday. 22 days, 140,000? Opo. At yung gagawin na niya po ay samahan na kayo matulog? Yes po. Mukhang mag-aanggaan na trabaho yun. Opo. Kumpara po dun sa before niyang work. Kasi ang katwiran niya, sir, malaki daw po yung kinikita niya doon. So parang, yun yung chinarge niya sa akin. Sorry sir, diretso yung tanong. Yun po ba yung tulog lang? Walang extra? Yes po, tulog lang talaga, sir. Sige. Malinaw po kahit sa mga text po namin. Okay. Tapos, January naman po, doon na po nag-request po siya ng 380,000. Yung 300 daw po is pang assurance na hindi ko daw siya, pag iniwan ko daw siya, meron daw siya pang business. Okay. So, tas yung 80,000 for the first month. And then, kasi pinagbagong buhay mo siya. Nag-resign siya at manilbihan na lang sa iyo bilang kung tawagin niya companionship, yun po yung kapalit para kung sakaling kumalas ka, hindi siya naiwan sa ere at meron siya pang negosyo. Opo. Tama? At pumayag naman po kayo doon sa deal na yon. Opo. Magkano ulit yon? 380,000. Binigay niyo po yung 380,000? Opo. Lahat po yan cash. Yun sir, yung commitment doon is dapat at least daw 10 months. Actually sila naman nagsasabi, nagdidictate nung terms eh. Stay out ba to? Stay in? Stay out po. Tulog lang po talaga. As in, So matulog lang siya sa gabi. Opo. Sa umaga pwede na po siyang Yes po. umalis at pwede siyang magtrabaho kung saan niya gusto pumunta. Yes po. Magaan na trabaho to. Parang libre lang na tulog. Maganda pa yung tulog. Baka aircon pa yung kwarto ni siguro sir. Meron po. Di ba? Sabi ni Sir Rick, sana all. Sana kinontak na lang. Kinontak na sa Sir Rick. Biro mo, katabi mo lang matulog. Pumapatak yung metro habang natutulog ka doon for 8 hours. Ilang oras po ba yung tulog doon? Actually, 7 lang po. 7 hours lang. After that 7 hours, pwede siyang lumabas at kung saan siya gustong pumunta. 7 hours, napakagandang trabaho para makatabi na matulog and then 628 ang nabayaran. So ano nangyari sir? Saan nagka-problema? Ayun po sir. So after niya makuha lahat sir yung pera, nag-start na po siya na, yun nga po sir, laging mainit ulo, sinisigawan ako sa sarili kong bahay, kotse. Tapos hindi ko... Gusto ko lang matanong muna sir, sorry papitik-pitik ako rito ng shortcut. Yung pangako niya na tatabihan kayo matulog gabi-gabi, nagampanan niya ho ba yun kapalit ng 628,000? Yun nga po sir, hindi po. Kasi simula pa lang doon sa 108,000, 7 beses lang po siya nakapunta out of 12. Okay. Doon po sa 140,000, naka 10 times lang po siya. Supposed to be 22 nung December. Right. Kasi panay outing po sila noon ng family niya. Tapos, nung January po, naka 5 beses lang po siya.
Pero kayo po nakapag-cash advance na. Yes po, advance po lahat. So, ibig sabihin, hindi siya nakapag-perform, hindi niya nasunod yung napag-usapan nyo. Yes po, sir. Ang reason niya po ay palagi niya kasama yung kanyang family. Opo. Ka-outing, ganyan. So, ngayon po, sir, since hindi niya natupad yung usapan, gusto niyo pong bawiin. Opo, sir. Mr. Jeffrey Elas Yauco. Sir, andito po si Mr. John Paulo Matias. Kilala niyo po siya? Opo, kilala ko po. Opo. Sir, yung kanya pong hinaing, hindi niyo na po sinunod yung napag-usapan niyo na companionship sa gabi, 7 hours. Matulog ka kasama siya. Nakapag-advance na raw po siya. Hindi niyo po ata na-fulfill yung usapan na yon. Kaya gusto niyo bawiin o refund yung mga time na hindi niyo po na servisyo na ibigay sa kanya. Sobra-sobra na po yung computation niya. Sobra-sobra. Paano po naging sobra-sobra? Opo. Ang binigay niya lang po sa akin, sir, January 5, 380. Okay. Ngayon, sir, yung 80,000 po, allowance po yun ng January. Then yung 300,000 naman, sir, pang-business po. Pang-business? Opo, pang-business po. Pinag-usapan po namin yun, sir, kasi inalis niya po ako sa pinagtatrabahuan ko. Pinag-resign niya kayo? Opo, pinag-resign niya po ako. So, nung pinag-resign ka niya, kapalit nga noon, sir, tatabihan mo siya matulog gabi-gabi. Opo. For 3 months. Hindi niyo naman po sinunod yon yung usapan na yon. So, tama lang yung pagiging niyang refund. Ang nangyari po ulit, sir, natutulog po ako, bigla niya akong pinitin. Tapos, magpapakamatay po, sir, eh. Kaya nag-quit na po ako. Natakot po ako kasi, mamaya, ako yung pagbintangan, pag may nangyari sa kanyang masama. Siyempre po, naisip ko, may pamilya po siya, na baka mamaya maghabol po. Ako yung idemanda sa pagkamatay niya, may nangyari sa kanyang masama. Natakot na po ako, natrauma na po ako. Ang nangyari po kasi, sir, since... Kaya siya kumalas. Sir, yun nga po nangyari. So, since na nakuha niya po yung big amount of money, yun na po yung nag-start siya dire-diretso everyday. Para po akong bumili ng bato na ipupuk po sa sarili ko na andun po siya kasama ko pero sinisigawan po ako. Lagi pong nagagalit, nakikipag-usap po ako ng maayos. So, sabi ko, anong klase itong pinasok ko? Kaya dumating na po ako sa point na sinaktan ko na lang sarili ko dahil hindi ko na po kaya. Parang nagpapakamartir ka na. Ikaw na nga yung parang kliyente niya. Dapat ikaw yung boss. Ikaw pang sinisigawan kasi ikaw nagbabayad sa kanya. So, lesson learned dito, dapat hindi ko kayo nagka-cash advance. Dapat bayaran nyo na lang pagkatapos ng servisyo na ibigay, kung ano yung pag-usapan, sa kanya ibibigay ang pera. Kumbaga, di ba? Kaliwaan, pwede rin. Ang ginawa nyo, in-advance nyo na agad yung 3 months. Yun, tuloy. Hindi nyo tinupad dahil bayad na siya. So Jeffrey, ang sinasabi niya po, paggabi raw, sa halip na meron siyang kausap, minumura niyo na po siya, sinisigawan. Pero sabi mo muna, sir. Kasi sir, may mga bagay na pinapagawa sa akin, hindi ko man talaga kaya. Kaya ako nagagalit sa kanya, kaya kami lagi na sa palo. Ano ba yung mga bagay na pinagagawa niya sa'yo na hindi niyo po kaya? Sir, gusto niya po, halikan ko siya. Ay, ino-opera niya pa ako, sir. Kapalit, Honda dyan. Ano po? Kasi nga, sir, halikan ko po siya. Kapalit pa nga po, sir, Honda Jazz po eh. Ano yan? Honda Jazz po. Honda Jazz. Sasakyan, sir. Okay. 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 Tapos, ang dami niya pa kung plano sa akin, ha? Bahay, lupa. Hindi po sa akin, pero hindi ko na po inasahan yung sir eh. Doon pa sa paghalik, kasama mo sa usapan na po yun? No po, sir. Actually, ganito po yung nangyari. So, nung time po na na-open up yung pag-alis niya sa work, dahil para daw po sa anak niya, nagbigay po siya ng option, sir. Sabi niya, 300,000 pesos para pang business ko, umalis na ako sa ganung trabaho para sa anak ko. Or, sabi niya, gusto mo only sex. Only sex, bigyan mo lang ako ng second hand na kotse. Sir, pinili ko yung mas mabuti po, yung sa hanap buhay. Dahil lagi niyang dinadahilan yung anak niya po. Sabi ko nga sa kanya, kung sex lang ang habol ko, sa laki ng amount na nalabas ko, pwede kong, sir, everyday, iba-iba, kung ganun lang talaga habol ko, sir. Why would I stick to one person kung ganun lang din ang habol ko sa kanya o intention? Sa dinami-dami pong lalaki doon sa gay bar, ba't siya ang napili nyo? Yun nga, sir. That time na pinakilala siya sa akin, okay naman siya, sir, nung umpisa talaga, sir. As in, nag-click naman talaga kami, nag-uusap kami, nagtatawanan. Yun po, sir. Hanggang sa, yun nga, nung mga lumabas na yung pera, yun, nakuha na po lahat. Doon na po, sir, lumabas yung ano din niya. Baka nagalit lang po kayo kasi hindi siya nagpapahalik. No po, sir, no. Hindi po yun. Opo. Kasi, sir, kahit check niyo po yung record ko, never po akong naging ano. This is very new to me. Hindi pa ako nakaengkwento ng ganitong klaseng kaso. Ano sa kanya pala, sabi ng mga tao, parang companionship nga
sleepover Opo. for hire. Parang gano'n. May mga comment yung mga netizen. May nagsabi overpriced. Napakadali daw po yung trabaho. Marami po nagbo-volunteer. Kung gusto nyo raw po, ayan, marami mawalang trabaho. Kung tulog lang daw, katatabihan kayo, ayan po, mga netizen, nagbo-volunteer po. Labas kami dyan. Hindi, basta't ingat po kayo. Hindi nga, seryoso, ano? Regardless kung ano man yung kontrata o ano ba yung transaksyon ninyo, wag ho nyo i-advance. Kailangan, ibibigay nyo kapag tapos ng serbisyo. Kung minsan kami ni Jocelyn, nagkaano yan eh. Si Jocelyn, mahilig siya mag-advance palagi sa lahat eh. Opo. O, di ba, alam niya yan? Opo. Pati yung sa 13-month pay, 1 month pa. November pa lang po, meron sabi ko, na kami. paano pag nag-resign yung mga tao, nag-advance ka? Opo. Oh, hindi nga, si Jocelyn ganun. Kung minsan, 1 month, ina-advance na yung sweldo. Opo. Sabi ko, pag Advance umalis yung po tao, palagi. di lugi ka na isang buwan. But anyway, maganda naman yung inaway para mas mabuti pa yun kaysa naman ireklamo kang, di ba? Late Mapangapi. Opo. Ilang buwan lang mo siya tumabi sa inyo? Bali, December and January po. January 1... 2 months lang. Apo. So, Almost. kapos siya ng 8 months. So, paano kung tatabihan ka na lang niya ng 8 months ngayon? Ayaw mo na. Wala, may kontrata ba kayo? Opo. Sa text. Attorney Garrett, Yes, Senator. medyo unique itong kaso. First time tayo makatanggap nito. Nakikinig ka naman. Opo. Paano? Yes, Senator. Hindi tinupad yung sleepover contract. Siguro, Senator, no, I'll approach this in a mature manner. Let's treat it as a contract of service na lang. Sa tulad ng lahat ng contract of service, Senator, kapag hindi po natuloy ang serbisyo, obligado po yung taong hindi natuloy, ibalik yung kabayaran dito. Of course, hindi naman yung buong amount. Sabi nga ng ating complainant, 2 months lang daw natulog sa kanyang tabi ang kanyang kakontrata. So, ang mangyayari po, tatanggalin natin yung portion ng 2 months na yun sa perang ibabalik doon sa nagbayad. Okay. Yun ang dapat mangyari dito. Pero ang sinasabi naman kasi nitong inireklamo, Attorney Garrett, pinull out naman siya nitong complaint natin from his work sa gay bar. So nawalan siya ng work. Kaya nag-charge siya ng 350. Dapat yung 350, hindi kasama yun sa 10 months na contract. Kasi nga po, sabi niya, paano kung nawalan ako ng trabaho dahil pinull out mo ako? Paano kung iniwan mo ako bigla? Tinanggal mo ako sa pinagtatrabuhan ko. So yun ang contention. Yes, and kumbaga meron tayong tinatawag na, nalaman ko lang po sa mga kaibigan ko, yung tinatawag na bar fine, no? Mga ganyan. So pwede nga pong tanggalin po yan sa consideration kapag ang nature niya is kumbaga parang down payment or parang siya, first payment nga dun sa usapan para lang itigil. Dahil iba na po yung consideration. For example, 350,000, hindi po yan para sa service, kundi para po yun para hilain yung Correct. connection. Para pumayag itong si Mr. Jeffrey na doon sa kahilingan niya na tumabi sa kanya for 10 months. Yes, and At para magawa niya yung kailangan umalis sa kanyang trabaho kasi gabi nga gusto nito, gabi matutulog sa kanya. Siyempre sa gay bar, gabi din ang trabaho ata noon, di ba? Although, sir, I Yes, never po. Tama po. initiated po na mag-resign po siya. Siya po, sa kanya po nanggaling yun, sir. Well, meron ba kayong pinirmahan tungkol dyan, sir? Yes po, nasa send Na ko na rin hindi po mo siya pinag-resign? Hindi po. Attorney Garrett, nako, medyo naging komplikado to. hindi Apo, naman po barangay. problema yun, Senator, no? Kasi I think it's necessarily included sa contract of service sa trabaho. Imposibleng hindi magre-resign po yung tao dun base sa kontrata. So, hindi naman sa hindi siya pinilit, pero dun sa inuutos niya, imposibleng gawin po kasi nang hindi nagre-resign. Oh, tama. So kung ibawas natin 300, so 328 na lang po siguro ang utang kung totoo. Kasi tapos nakapagbigay siya, ilang buwan ho siya nakatabi? 1 month? 2 months? 1 month po. 1 month. Kung pagsasama-samahin po. So magkano ba per night? Bali, prorated po sa 80,000 per month. 80,000 per month? Opo, yun yung usapan po namin. Okay. So nakatulog siya na sa iyo ng 2 months. So 80,000 prorated per month. So 328 minus 160, 2 months. So 168 na lang po ang utang. Bali, sir, di naman po 2 months. Kung i-consolidate lang po, baka 1 month lang po talaga. Sige, balik ulit tayo. 328 minus 80. So 248 pang utang niya. So yun ang gusto niyo po mabawi, 248. Para maging patas naman tayo dito. Ano, sir? 248 ang gusto niya mabawi sa iyo. Sir, kaya ko lang po maibalik, sir, yung 100,000 po. Kasi po, sir, nawalan po ako ng trabaho. Wala na po ako mapagkukunan. Hindi pa po ako nakakaharap ng panibagong trabaho. Hello, Jeff. Kasi, di ba, ang kasunduan naman talaga dun sa 300 talaga, which is, ginawa ko lang naman yan kasi nga, sabi mo, dahil para sa anak mo, gusto mong umalis, kaya tinanggap ko yung sinasabi mo na umalis ka dun sa work. Pero hindi kita pinili.
Oo nga. Magtanong ka sa akin, magkano bang gusto mo para tumigil ka na? Diba, yun ang word mo. Magkano bang kailangan mo? Ayan po, Tapos, ilang pakisagot. beses na sinutuli yung pera sa'yo, pero gusto ko pa tuloy yung setup natin. December pa lang sinutuli yung pera. Tapos, eto, nag-check ka sa akin, sabi mo, yung nag-ampis ko sa 300, kasi 110 na lang yung babalik ko sa'yo. Ngayon, sabi mo, magbibigay ka ng 190 para magbuo ulit yung 300. Yung sinabi mo, bigay. Ngayon, hindi ko na tinanggap kasi ayoko madamay kung may mangyari sa'yo masama. Kasi magpapakamatay ka sa harapan ko, ha? Kung anong mangyari sa amin, makukulong ako kung sakali, magreklamo yung pamilya mo. Kawawa ako. Ayoko makulong, may mga anak ako. Pero Jeff, alam mo naman kung ba't ko nagawa yun. So, kung magsistick tayo doon sa agreement, doon sa 300,000, ang usapan kasi good for 10 months yun. Ibabalik mo kapag Pero hindi mo walang na-fulfill yung usapan na duty. magpapakamatay. Walang usapan na magpapakamatay. Ngayon, ito, yung pera na isusuli ito, 100,000, kasi wala na ako pagkukunan, dikit na ako, dami ko ng problema. Sir John, ang sinasabi ni Sir Jeffrey, nag-offer na pala siya ng 100,000 na ibabalik sa barangay at hindi daw kayo pumapayag. Wala naman po siyang trabaho. Sir, kasi Siguro po, nabigay... kailangan din ninyong mag-adjust. Kung akong tatanungin compromise siguro. Kasi wala ka bang trabaho ngayon, Sir Jeffrey? Wala po. Okay, ilang beses po kasi siya nag-text sa akin na babalik na po siya sa work niya dati. Pag bumalik siya sa work, then ikaltas na ng every month sa work niya. So mag-down siya ng 100,000 and then dahan-dahan utay-utay, kung magkano kinikita niyo sa work, ibabalik sa yung balanse. One option po. Oh, Sir Jeffrey, pwede raw ganon. 100,000 magbalik ka ngayon and then kapag nakabalik ka sa work. Hindi na po kasi ako makakabalik sa trabaho kasi napahiya na po ako tapos nagpaalam na rin po ako na hindi na ako babalik. Okay. Tapos nagpunta po siya doon, sinabihan niya yung pinaka-OIC po namin na wag akong tanggapin sa trabaho. Kaya hindi na po ako makakabalik, sir. May babalik ko na lang po sa kanya sa ngayon, sir. 100,000. Yun na lang po para matapos ng usapan namin. Parang impossible kasi na in less than 2 months, since nabigay ko yung total amount of 628,000 is naubos mo. Parang hindi naman kayo high maintenance. So parang paano mo naubos yung ganung pera in a matter of Sige, short paano niyo na po naubos yung ganong kalaking pera, Sir Jeffrey? Yun, sir. Kasi po, sir, may pamilya po ako. Dahil nasanay po ako sa malaking kita. Ayun po, kaya naman kasi yung gastos namin. Kasi po nung nasa bar ako, sir, malakas po ako kumita. Pero pinagpalit ko dahil sa kanya, sir. Yun nga po sir yung hindi ko maintindihan. Kung malaki yung kita mo, Jeff, bakit ako pa yung bumili ng gamit mo sa bahay nung December kasi pinakita mo sa akin na wala kang lamesa, even dining table. So parang yun yung ironic lang sa mga statements mo ever Yung mga since. gamit po, hindi ko po yan hiningi. Regalo na po yan. Tapos, yung pakita naman po, kaya ako pumayag sa kanya kasi gusto ko na rin po nito. Kasi ayaw na rin po mapuyat at tumiling ng alak ko gabi-gabi. Alam mo, para ma-solve to na mabilisan, Sir Jeffrey, dun sa 100 na down payment, I don't think may problema dun si Sir John. Ang problema lang niya, yung bang kapag nakapagtrabaho ka, sana ikaw ay utay-utay na bayaran yung balanse na gusto niya. Kaso ayaw mo naman. So ibig sabihin, wala ka ng balak talaga magtrabaho. It doesn't have to be sa gay bar or saan mang kumpanya ka babalik or mag-work. Dapat, pwede ka namang mag-installment, hulog-hulugan dito kay Sir John. Kasi po, may pamilya po ako. Kung magbabayad pa po ako sa kanyang utay-utay, sobrang mag-iisip na pinabayaan ko na yung trabaho ko, yung mga customer ko po, tinanggal ko sa buhay ko na nagsusuporta po sa akin, mga sponsor ko. Dahil po sa kanya, kasi yun po yung kasunduan namin na pinupad ko. Yun po nagustuhan niya na mga customer ko, tanggalin ko na sa contact ko, tapos magpaalam ako sa trabaho. Kaya malaki pong kawalan yung nangyari sa akin, sir. Even nga po yung pag-design niya, sir, hindi ko nga po. Kasi okay naman po ako dun sa once a week na una naming setup. Anong gusto mangyari? Kapag hindi siya pumayag, anong gusto niyo po mangyari? Kasi yun lang daw pong kaya niya, 200,000 para matapos ng usapan. Ayaw mo naman. Ang gusto mo, 100,000. And then kapag nakapagtrabaho siya, magbayad siya ng installment hanggang sa mapunuan niya yung gusto niyong amount na balanse. Opo, yun nga po sir, pwede pa po yun yung sa installment. Atty. Garrett, Yes po. ang offer nitong si Mr. Jeffrey, 100,000, that's it, para quits na. Ang gusto nitong isa, 100,000 down and then yung balanse, utay-utay, installment, ika nga, bayaran kapag nakapagtrabaho itong si Sir Jeffrey. Paano ayaw ni Sir Jeffrey yung ganun arrangement? So, ano mangyari?
it would be unfair doon po sa ating complainant ngayon. Kasi tama po kayo, Sir Rafi, the best approach here is mag-down payment and then we make a schedule of payment na buwan-buwan magbayad ng, for example, 20,000. Kasi let's remember na kahit gipit po ngayon ang nirereklamo, pinasok niya po itong contract ng buo ang loob po. No? He has to oblige by those obligations. At kung hindi niya kayang panindigan yung mga obligasyon niya, kailangan niyang ibalik po yung pera. It would be unfair for our complainant also na hindi na siguro nasa 100 tapos na. I'd actually follow your advice and ng 100 down and then monthly with boost from the salary ng nirereklamo. Sir Jeffrey, nabanggit mo kasi kanina na walang ka ng mga sponsor at kung ilan yung sponsor mo, tinanggal mo sa phone book mo kasi request nitong si Sir John Paul. Hindi na problema ni ni Sir John Paul. The fact na tinanggap mo yung kanyang alok at nagbigay siya ng amount na para doon sa alok niya sa iyo at tinupad niya yung amount na yon, then hindi mo na itupad naman yung at your end yung napag-usapan ninyo, then it's just proper na ibalik mo talaga dapat yung pera na hindi niyo po naibigay sa kanya sa pamamagitan ng serbisyo, which is para matulog sa kanya, tabihan lang siya. Di ba? Paano po yun, sir? Tutupad naman po sana ako. Kaso nga po, magpapakamatay po yung pong ginakatakot si sir. Paano hindi siya mag-attempt ng pakamatay? Minumura mo siya. Kaya nga gusto niya may kasama para, dahil depressed nga siya, na-diagnose siya ng chronic depression. So, sandali lang, sir. He needs companion. He needs somebody to talk to. Kailangan niya may kasama, may kaagapay sa buhay niya kasi mag-isa lang siya. And then, ikaw ang napili niya. And then, sa halip na ikaw ang maging therapy niya, ikaw palang naging impyerno, mumura-murain mo siya, sisigaw-sigawan mo siya, binabayaran ka na nga, sisigawan mo pa siya. Ano yun? Hindi ko po siya minumura, sir. Tapos nagkakaroon na kami ng kaya nga sir, nag-attempt siya magpakamatay kasi nga po, hinaharas mo siya, yung bang ginigipit mo siya, mumurain mo siya, pagalitan mo siya. Anong klase yun? Hindi, sir. Sinungaling po yan. Hindi ko minumura yan, Sir, sir. example lang nga lang po yun. Example lang nga lang, sir, the Hindi ko weekend. minumura yan, sir. Kahit po Ba't siya mag-attempt magpakamatay kung hindi mo siya minumura-mura? Sir, hindi ko minumura yan, sir. Kahit sa Sinungaling barangay po po, yan. sir, ang dami po nakarinig nung minura po niya ako. Tapos, sir, example ko na nga lang po yung isang weekend na humihingi po siya ng sinabi niya yung parents siya, gusto niya ilabas. Tapos, nag-resto bar sila sa Nueva Ecija. So, parang after nun 2 days, hindi siya nagparamdam. Tapos, yung text siya sa akin ng Monday night. Sabi niya, wala ka palang pakialam sa pamilya ko. Ganyan-ganyan. Tapos yun, sir, inaway na ako sa kotse. Sinigawan ako doon na sa ibang tao, naglalabas ka ng ganyan pera, ganyan-ganyan. Tapos humihingi lang ako ng konting panglabas sa parents ko nung nag-resto bar daw sila ng family niya. Di ko daw siya napadalan. Sabi ko sa kanya, hinay-hinay lang kasi kakalabas ko lang ng 380,000. Oh. Sabi ko, talagang ginigipit ka sa pera. At saka wala ka naman pakialam sa parents niya. Pakialam mo sa kanya. Sabi ko nga sa kanya. Sa kanya ka nakipagkontrata. sabi ko sa kanya, hindi ko naman sinabi sa sagot, kayo po umukhang kan. So bakit po ako ginaganito? Sir Jeffrey, pasensya na. Pero, Para sir, sa akin, mukhang na-scam mo rito si Sir John Paulo. Sir, ganun po. May mga screenshot po ako na umaayaw na po ako. Pero siya po yung nagpupumilit nag-offer sa akin na bumalik sa kanya. Kasalayan po, gusto niya pa nga ako mag-office ako sa kanya pero tinatanggihan ko na po. Kasi gusto ko na mag-quit kasi dahil po na-trauma na po ako sa kanya. Bago ka pumayag na makipagkontrata sa kanya nung siya mag-offer, pinag-isipan niyo po sana na mabuti. Di ba? Siya, tinupad niya po sa iyo na pag-usapan. Nag-advance pa nga siya sa iyo eh. Pero ikaw, hindi mo tinupad yung inyo pong pinag-usapan Ako, sa kontrata. Tutupad naman sana ako, sir, pero hindi kasama yung sa usapan na magpapakamatay sa harapan ko, sir. Kaya nga po siya nag-attempt na magpakamatay kasi nga po, depressed nga po siya. Kaya ikaw nga po, ulitin ko, ikaw nga yung magsisilbing therapy sa kanya kasi mag-isa lang siya sa buhay. Sa gabi, pag natulog siya, he needs somebody to talk to. Somebody na nandun sa kanya at makiramay sa kanya kung ano may problema niya. Di ba? Crying shoulder, etc. Imbis na maging ganun ang papel mo, mumura-muray, sisigaw-sigawan mo siya, binabayaran ka na nga, sisigawan mo pa siya, ano yun? Para ba naman, sir, may mga pinapagawa niya sa akin na bagay na hindi ko naman kayang gawin. Doon kami nagtatalo palagi, sir. Sabi sa kanya, huwag mo akong pipilitin pagka ayoko. So, ganun. Attorney Garrett? Senator, yes Okay. po, sir.
Well, mukhang hindi sila nagkakasundo doon sa amount na babayaran, i-refund. Yes, sir. So pwede magdemanda to si Sir John? Civilly, yes, sir. No? May tinatawag po tayong small claims court where he does not need an attorney. Anyway, sabi nga nila, may kontrata naman kahit text message. Pwede naman po yun. Nire-recognize po ng korte yan. I advise that we assist him in filling up the form para sa small claims court para Okay. po masingin niya ang amount po na natitira sa kontrata. Okay, civil case ito. Yes po, Senator. And ang small claims naman, ang kagandahan, unlike a normal civil case, mabilis lang po. And again, walang abogadong kailangan. Gaano katagal yung proseso from the time na ipa-file up to the time makapag-desisyon yung judge? I usually don't give a time frame dahil it depends on the volume of the court, pero it won't reach half a year po, Senator. Mabilis na mabilis lang po ang small claims court. It's a matter of getting a hearing schedule lang po. Magkano naman ang pinaka-maximum na pwedeng ihabol sa small claims court? Sa kanya, 680. 620. Pasok po yan, Senator, sa ating new rules ng small claims court. Actually, if I remember the amendment correctly, umaabot na po ng milyon ang jurisdiction ng small claims po. Sir Jeffrey, siguro po bigyan namin kayo ng one last chance na mag-usap at hindi kayo nagkasundo at dihado pa rin si Sir John doon sa iyong i-offer ko ano man yun, then demandahan na lang po. Ako. Ganito po. Noong una po, kumain na po siya ng solid 100,000. Tapos pagdating po sa barangay, bigla na po nagbago yung isip niya. Hindi po lang bakit. Hindi na po kaya kong solid na halaga. Kasi po wala po ako ba? Wala na po ako. So sir, pumayag ka na raw tapos nagbagong isip mo. Hindi. May karapatan naman siya magbagong isip. Wala naman sa kontrata na hindi siya pwede magbagong isip. Yun ay discretion niya yun. Kung siya'y pumayag, and then pag pumayag siya, then magpipirmahan kayo dun sa barangay na siya pumayag at doon na magbayaran. In this case, bago kayo talagang maplansya yung usapan, nagbagong isip niya, karapatan niya yun. Pag-usapin namin kayo one last time, and then hopefully sana both of you can come up with a good agreement. Di ba? Na para hindi na natin dalhin to sa korte. Amicable settlement na lang po. Okay sa'yo, Sir Jeffrey? Sir John? Wala po. Okay, dali namin kayo sa barangay one last time. Okay, so gano'n lang po. Apo, sir. Doon po sa barangay, mag-uusap kayo, mag-observe lang po kami. Kapag nagkaintindihan kayo doon, di magpipirma na kayo doon sa barangay. Pero kapag sa tingin niyo po, lukuhan lang at nagmamatigas pa rin ito, then mag-file tayo ng kaso sa small claims court. So sabi ni Atty. Garrett, tutulungan po namin kayo. Ganun na lamang. Mr. Jesus Camaro, Lupon, Magandang hapon po, Idol. Sir, alam niyo po itong kaso ni Mr. John Paulo Matias saka Mr. Jeffrey Elas Yauco na ilapit na ata sa inyo. Opo, sir. Maliwanag din po. Kanina pa po ako nakikinig dito sa programa ninyo. Yun din pong ano namin dahil ito po isang contract service na hindi nasunod. So, unang-unang hearing po lang ngayon ito sa barangay po namin. So meron po dito yung mga figure na sinasabi niyo po, meron po kami, nakadatos po kami dito. So ang ano po namin yan, nireschedule po namin ng schedule ng hearing January 31 dahil ito si Jeffrey ay nagsabi ibabalik niya daw yung 100,000 cash kay John Paul at yung remaining balance pag-uusapan po nila. Okay, At okay. kung maayos po yun, gagawin po namin ng kasunduan. Sakaling maayos po talaga sila at iayos po namin maayos yun, yung di pagkakasunduan, doon na po tayo babagsak na sinasabing small claim, pwede na po kami magbigay sa kanila kay John Paul ng CFA, Certificate of File Action. Maganda nga po yung offer ni Sir John Paul ang sabi niya po, tatanggapin niya 100,000 and then yung balance installment na lang kapag nakapagtrabaho. Etong si Jeffrey, kaya lang nagmamatigas tong si Jeffrey. Ayaw niya talagang bayaran. Kaya nga, bibigyan po namin ng last chance po. Dadali namin sila dyan sa inyong tanggapan ulit. Hopefully, sana magkakaroon sila ng magandang pag-uusap dyan, magkaroon ng compromise at pumayag both sides na ayusin na lang to off court, labas na sa korte, small claims court. Sir Jeffrey? Hello? Opo. Sige po, ibabalik po namin kayo sa barangay para ituloy po yung pag-uusap at kapag hindi pa rin po talaga nagkayos kayo sa barangay, dito na kami papasok para tulungan ito si Sir John sa small claims court. Okay po? Sir, nasayang po kasi yung panahon ko, sir. Sa noong month ng December, nakalakasan po tayo ng bar na malaki pa sana
kikitain to. Ngayon, sir, yung sinasabi niya na hihingi ng pera, sir, hindi ko na may babalik yun kasi wala na ako. Sir, hindi po nasayang ang oras mo, sir. Nabigyan ka ng 680,000 kaya lang hindi mo ginampanan. Hindi mo ginampanan ang iyong pong responsibilidad doon sa napag-usapan. Hindi po, wag niyo pong gamitin yung nasayang oras mo. Nasayang oras mo kung hindi kanya binayaran. Binayaran ka niya eh. Kaya lang ikaw, hindi mo tinupad yung side mo. Na Tumupad po ang sir sa part ko. wala Ako, sir ano, eh. Kasi sir, ang binigay mo na sa kanya 1 month 10 months ang usapan. Di po ba? Yung 300,000, sir, pang business ko po yung binigay niya, sir. Sir, sa barangay na lang sir, doon kayo mag-usap. Tapos kami po ay makikinig lang at sana po magkasundo kayo dahil kapag hindi, sasama namin to si Sir John sa Small Claims Court. Okay, sir? Sir, Sige po. Ganun naman po. Salamat po sa time na binigyan nyo sa amin, Sir Jeffrey. Magandang hapon po, Sir Jeffrey. At Sir John, punta kayo doon sa kabilang booth. Kakausapin kayo ni Atty. Garrett. Okay? Thank you po. Magandang hapon po, sir. Thank you, sir. Thank you po.